Yan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang umaga, Sabado ng umaga mga kapatid, good morning. Brother Nilito Altesa, good morning. Sister Ana, good morning. Yan, Sister Lolita, good morning po sa bawat isa. Maaga nagising, yan. Hallelujah. Good morning. Brother Rosipino, good morning. Sister Alicia, good morning po. Sister Mona, good morning. Sister na kapatid. Bago po tayo mag-start mga kapatid, tayo po ay umawit, no? Sa ating pong Panginoon. Kandugan po natin sana ang papuri at pagsamba. Sister Jamaica, good morning po. Hallelujah. We praise you, Lord. Glorify your name today. Praise you, Jesus. Yes, Lord God, we praise you. Thousand times I feel the mercy we made. Should I stumble again, I'm caught in your grace, everlasting. Your light will shine it all, never fade, never ending. Your glory goes beyond all faith. Yes, Lord. Yeah, above all else, my purpose remains, that of losing myself in bringing you praise, everlasting. Your light will shine it all, else fade, never ending. Your glory goes beyond all faith. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine it all, else fade, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Rise up, Lord. Yes, Lord God. Thousand times I feel, still your mercy remain, Lord God. Well above all else, my purpose remains, the art of losing myself in bringing you praise, everlasting. Your light will shine it all, else fade, never ending. Your glory goes beyond all faith. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord.
Truly, God, you are so good. You are so wonderful, Lord God. Salamat po sa awit ng pagsamba, Panginoon, sa magang ito. You deserve, Lord, the glory. You deserve the highest praises of your people. Belongs to worship, O God. Kaya naman sa magang ito, Panginoon, amin pong pinagkakatiwala sa iyong magpalang kamay. Lord, ang iyong gawain, Lord, ang daily vibrant words sa umagang ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, Lord God, Bala Espiritu, guide us, teach us, O Lord God, sa umagang ito. Lahat po na makikinig, Panginoon, manonood ng Facebook Live, maging Lord, ang manonood mamaya sa replay, Lord God. Ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon Diyos. Salamat po, be with us, Father, today. At hinahadlangan ko po ang namang plano at gawa ng kaaway sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin. All the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen. Yan. Amen. Good morning. Good morning na po sa lahat ng naka-online. Yan. Good morning po sa Perseus. Good morning. Brother Dennis. Garisma. Good morning. Good morning. Yan. Pinagpalang umaga sa ating mga naka-online na sa umagang ito, mga kapatid. At mamaya sa manonood po ng replay. Ayan. Pinagpala na pong umaga. So ngayong umaga po ating pong pagpapatuloy ang ating pong tinatalakay, no? Ito po ay ang pamagat po, The Glory of God in Mission, no? Last Saturday po tinalakay natin The Glory of God in Church, no? Ngayon naman mission o ang kaluwalhatian ng Diyos sa isang misyon. Yan, mga kapatid. So ang ating pong text sa Psalm 96 verse 3, sabi dito, declare His glory among the nation, His wonders or marvelous deeds among all people. Sa Tagalog, sabi nga ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kababalaghan o kagilagilalas niyang magawa sa lahat ng mga bayan. Yan, purihin na po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. The glory of God in mission. Napakahalaga, mga kapatid, na yung ating church, siya po ay kabahagi, kaagapay, kaakibat yan ng Panginoon sa larangan ng pagmimisyon. Kaya itong dalawang ito, the glory of God in church and the glory of God in mission, dapat hindi ito naghihiwalay. Sila po ay magkasama, no? Kaya ang kaakibat ng Panginoong Hesus, yung kanyang church, yung body of Christ, di ba? Yung bride of Christ, yung eklesiya. Ang laki po ng gampanin ng isang iglesia na mapabilang or kasangga o kaakibat ng ating Panginoong Hesus sa pagpapalaganap ng magandang balita ng kaligtasan o tinatawag natin the good news, mga kapatid. Tanda natin, lahat ng bagay na ginagawa natin, mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. It's not about us, but it's all about God. Diba? Kasi minsan nababaliktad yan. Gusto natin tayo mabigyan ng papuri, no? Tanda natin sa lahat ng ginagawa natin, dapat napaparangalan ang ating Panginoong Hesus. Sa dapat yung nabibigyan ng focus, no? Tayo po ay kasangkapan lamang, kaakibat lamang ng ating Panginoon sa pagpapalaganap niya ng magandang balita. Kaya nga, you and me are made for mission. Tayo po ay nilikha ng Diyos para sa isang importanteng gampanin, yung mission. Diba? Kaya nga kanina, yung church, ang laki ho ng parte, no? Sa pagpapalaganap ng magandang balita o the good news sa lahat ng dako ng mundo. Tanda natin na God is at work in the world. Diba? Kumikilos po ang Panginoon sa mundong ito and He wants you to join Him. At gusto ng Diyos na tayo po ay samahan natin siya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. God wants us to have both a ministry in the body of Christ and a mission in the world. Diba? Kaya hindi lang po natatapos doon sa gawain natin sa isang ministry o sa isang iglesia.
yung outside, no? Yung mission natin sa mundong ito. Your ministry is your service to believers. Tanda natin yan. In your mission is your service to unbelievers. Kaya napakahalaga ho ng mission, mga kapatid. Kasi inaabot natin dito yung mga unbelievers. Yung mga unchurched. Di ba? Ang iyong misyon sa buhay ay parehong ibabahagi. Particular. Di ba? Yung responsibilidad natin kung saan kakabahagi bilang isang Kristiyano. Sabi nga sa term nila, matik na yan. Di ba? Kapag ikaw ay na-born again, kailangan, matik na yan. Di ba? Hindi na dapat yan pinag-aargumentohan o kaya pinag-aawayan. Di ba? Matik na. Kapag naranasan mo yung pag-ibig ni Kristo, tayo po ay niligtas ng Panginoon. Di ba? From darkness into His marvelous light, matik na po yan. Di ba? Ngayon meron ang Diyos na pinapagawa sa atin, mga kapatid. Iyon po yung mission natin. Di ba? Sa mundong ito, para mapalaganap ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Sabi po ng Panginoon Jesus sa John chapter 17 verse 18, sabi niya, in the same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in the world. Diba? Kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan ito, sila naman sinugo ko rin sa sanlibutan. Tayo po yun. Tayo po ang kinomisyon ng Panginoong Jesus. Tayo po ang sinugo ng Panginoong Jesus to go and make disciples. Abutin, no? I-reach out yung mga unbelievers sa pamamagitan ng ating pagmimisyon. Kaya sabi ni Paul sa Acts chapter 24, diba? The most important thing is that I complete my mission. That the work that the Lord Jesus gave me. Yun po yun. Na tayo po lilisan sa mundong ito, ang tanong dito, na-accomplish mo ba, nagawa mo ba yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Diba? Tanda natin that we are made for a mission. Nilikha tayo para sa misyon. Ang pagtupad ng iyong misyon sa sanlibutan ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang laki po ng influence, no? Kaya nga mayroon tayo mga missionary, di ba? Na kahit persecuted country pinupuntahan. Ganun po kahalaga yung magandang balita. Kasi gusto ng ating Panginoon lahat ng tao ay maligtas. Gusto ng Panginoon lahat ng tao makarinig ng magandang balita ng kaligtasan. Di ba? Na kahit mapanganib yung buhay ng mga kapatid natin, pumupunta pa rin doon, no? Para maabot po sila, mga kapatid. Tanda natin that our mission is a continuation of Jesus' mission on earth. Diba? Kaya nga tayo po yun. Tayo po mga Kristiyano. Diba? The genuine Christian, mga kapatid. Tayo po ang kinimisyon ng Panginoong Hesus. As His followers, we are continue what Jesus started. Pinagpapatuloy lang din natin yung ginawa ni Kristo. Diba? Mga kapatid. And Jesus calls us not only to come to Him, but to go for Him. Kaya believing is not enough. Kailangan lakarin natin. 'Di ba? Mga kapatid, yung gift, yung free gift of salvation, dapat pinapamalita natin yan sa mga tao. Kaya may 3 puntos dito mga kapatid natin pong tatalakayin. Number 1, declaring the glory of God is our mission. Tanda natin, ang goal po natin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ay may deklara ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang mga plano. Ano ba yung plano ng Panginoon sa sanlibutan ito? Ang gusto ng Diyos, tayo po ay kaakibat niya, katulong niya sa pagpapalaganap ng magandang balita. Diba? Declaring o ipahayag mo ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus sa buong mundo. Mga kapatid. Iyon po yung goal natin, na ma-share yung magandang balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Declaring the glory of God is our mission.
Ano ba yung mission statement mo? Ano ba yung mission mo sa buhay? No, kaya dapat malaman mo yung purpose mo mo sa mundong ito. Ano ba yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Tanda natin, meron po tayong gampanin sa mundong ito. Tayo po ay extension ng Panginoon para palaganapin yung kanyang mabuting balita. Yun po yung number one. Number two, our goal is to make God known in all nations. Hindi po tayo matanyag, kundi matanyag ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Marami pang mga bansa ang hindi nakakilala sa ating pong Panginoon. Ito po ang goal natin, ang role natin, matanyag ang Panginoon sa kanila. Diba? Kaya kailangan mayroong magpapahayag, may nagtuturo, may nagpipreach ng salita ng Diyos. Diba? Kapatid. Our goal is to make God known in all the nation. And number three, the gospel make God's famous. Yung gospel ay napakahalaga ito. Na ito ay maihayag sa lahat ng tao sa buong mundo. Dahil tanging si Jesus lamang ang namatay, ipinako sa krus, at sa ikatlong araw na buhay ng mamuli. Wala nang iba. Yan po yung gospel, mga kapatid. Na maraming mga sekta na they're claiming na sila po ay tama, karapat-dapat. Ang tanong doon, yung Diyos ba nila ay nabuhay ng mamuli? Kaya nga dapat bold tayo, di ba? Sa pagpapalaganap ng gospel. Kailangan si Jesus ang matanyag, hindi tayo. Matanyag yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung glory ng Panginoon matanyag sa pamamagitan natin. Tayo po yung instrumento ng ating pong Panginoon Hesus para palaganapin yung magandang balita. Mga kapatid, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kung hindi pa yung pamilya natin, nabawa ikaw pa lamang ang nakakilala sa Panginoon, yung pamilya mo hindi pa, magulang mo, nanay mo, hindi pa sila nabuborn again, kapatid mo, unahin mo muna sila. Unahin mo muna silang bahaginan ng magandang balita. Ibahagi yung good news sa kanila. Kapatid. Kaya, sabi nga natin, kung ano po ang mahalaga kay Kristo, dapat iyon din ang pinapahalagahan natin. Kung mahalaga kay Kristo ang kaluluwa, dapat mahalaga din sa atin ang kaluluwa. Wala dapat tayong papalampasin, no? Ng mga tao. Napakahalaga, mga kapatid, na malaman nila yung katotohanan. Oo, kasi marami na pong mga nagtuturo ngayon, they twist the truth. Di ba? Pansariling kapakanan. No? Kaya napakahalaga na true gospel, no, ay may bahagi natin. Si Lord ang maging matanyag, hindi tayo, kundi ang Panginoong Hesus ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. God's perfect love, ito po yung ginawa ng Panginoon. Power, wisdom, sovereignty, and grace make Him glorious. Pointing others to the majesty of God and being satisfied with the worth and weight of His majesty make us God glorifies. Ito po yung iniim natin. Sa bawat oras, pagkakataon, dapat nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Lalo na partikular sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. Diba, mga kapatid? Dapat bold tayo doon. Hindi kung saan may mga chismisan, doon tayo bida. Diba? Dapat ibida natin yung gospel ng Panginoong Hesus. Gaya po ng Samaritan woman. Diba? Na after niya na-encounter ng Panginoon, sa po ay dali-daling ibinalita. Diba? Ibinalita sa kapwa niya Samaritana.
At nagkaroon po ito ng impact, di ba, sa lugar ng Samaria. Dahil dito, sa isang babaeng ito, na hindi naman naniniwala, pero dahil na-encounter ang Panginoon, dahil nasiraan ng Panginoon, di ba? Hindi pinalampas ng Panginoong Yesus, kasi mahalaga sa Kanya ang kaluluwa. Regardless, anumang lahi yan, nagkaroon po ng magandang impact yun. Di ba? Sa bayan nila. Maraming na-save, mga kapatid. Kaya tayo man dapat, wala tayong pinipili, no? Sa pag-abot sa mga kaluluwa, no? Wala tayong pinipili. Bakit? Iyon din ang kapamaranan ng ating pong Panginoon. Gusto niya lahat makarinig. Gusto niya lahat makasumpong ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan natin. O, paano ba natin ito i-apply? Yung tatlong ito. Number 1, tell people about God's work on the cross. Mahalaga na malaman, maintindihan ng mga tao ano ba yung significant ng cross. Hindi lamang palamuti. No? Ano ba yung kahalagahan ng cross na ito? Dapat malaman ito ng mga tao. Di ba? Ano ba yung importansya ng cross na ito sa buhay po natin? And number 2, make it our mission to make God's famous. Iyon dapat yung mission natin. 'Di ba? Na wala tayong papalampasin, 'di ba? Hindi tayo tawag niyan, yung magda-doubt na hindi mo ginawa yung pinagawa sa atin ng Panginoon. No, lilisan man tayo sa mundong ito, at least nagawa natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga itong platform na itong ginagawa natin, 'di ba? Ito'y nakakaabot sa 4 na sulok ng mundo, mga kapatid. Kaya ganoon na lamang tayo, no? Hindi tayo sumusuko, no? Gumigive up sa pagpapalaganap ng mabuting balita through this platform, mga kapatid. Eh, nakakatuwa dahil maraming mga tao ang nakakapakinig kahit nasa ibang bansa sila. 'Di ba? Yun po, yung power ng kapangyarihan ng Diyos na binibigay sa atin, mga kapatid. At napakahalaga po ito na malaman ng mga tao, ng maraming mga tao, malaman nila yung kabutihan ng Panginoon. Ano ba yung importansya ng cross ng Panginoon? At bakit mo ito ginagawa? Because our mission, di ba, ay palaganapin yung mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo. Sabi nga ni Nicolos, sabi niya, preach the gospel, die and forgotten. Because life is not about us. Life is all about Jesus. Di ba? Na kahit wala ka na, lumisan ka na, pero yung buhay mo, naalaala ka dahil may ginawa kang kakaiba. Like sa ating mga patriarchs, di ba? Mga disciples, apostles ng Panginoon. Hindi maganda yung kanilang exit sa mundong ito, pero nakita natin hanggang sa kapanahonan natin, binibigyan natin sila ng importansya. Why? Because nagkaroon sila ng impact. Ginawa nila yung kampanya nila. Hindi sila natinag. At kahit anumang persecution ang nakaamba sa kanila. Kasi alam nila, di ba? To live is in Christ, and to die is gain. Sabi po ni Paul. And later on, di ba, mga kapatid, at maganda rito, lahat ng ginagawa natin, iyan po ay nakasulat. Nakarecord yan sa talaan ng ating pong Panginoon. Hindi yan iwinawaglit ng Panginoon. Lahat, every single decision, every single moment na ibinigay mo ang buhay mo para maglingkod, paglingkuran ng ating pong Panginoon. And also paglingkuran yung ating kapwa, i-share ang magandang balita ng kaligtasan sa buong mundo. Hindi ho yan nawawalan ng kabuluhan. And number 3, sabi niya rito, declare the glory of God today. Gaya ng sinabi ko, kung mayroon ka pa na nakikita, na alaala, kapamilya mo, na hindi mo pa nababahagi na ng salita ng Diyos,
gawin mo na ngayon. Huwag na bukas. No? Particular, no? Sa family mo. Sa iyong Jerusalem. Di ba? Napakahalaga mga kapatid na ito ang hamon sa atin ng Panginoon. Huwag tayong maging makasarili. O, pastor, ako naman save na, okay na ako Bahala na sila sa buhay nila. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kung totoong mahal mo sila, dadalhin mo sila sa ating pong Panginoon. Na kahit mahirap, di ba? Pero dahil meron po tayong gampanin, meron po tayong gustong ipagawa ang Panginoon sa atin through us, gawin natin, mga kapatid. Di ba? Alalahanan natin sila. Alam mo, napakahirap pag wala kang Diyos sa buhay. Di ba? Meron kong kilala lahat nata ng reliyon, sinalihan. Kaya nang malungkot, naging miserable yung buhay. Di ba? Hindi sa relihiyon nakukuha o nakikita yung tunay na pag-asa. Tanging sa Panginoon lamang, mga kapatid. Kaya sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 18, "For through Him, we both have access by one Spirit to the Father." Di ba? Yung kamatayan ng ating pong Panginoon, ang laki po ng impact niyan sa atin. Kaya pinagmamalaki natin, di ba, na ang Diyos natin namatay pero nabuhay ng mamuli. Hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay ng mamuli. Di ba? Deklara mo na ang Panginoon, ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya, sa iyong katrabaho, di ba? Sa kaibigan mo, mga kapatid, siran mo na sila. Kung malaga po sila sa iyo, huwag mo nang palampasin. Huwag na tayo magbulag-bulagan pa. Alam na natin na mayroong pinapagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Huwag na tayo magdalawang isip, gawin na natin. Di ba? At sabi ng Biblia, di ba, na isa man ang nagbalik loob sa Panginoon, libu-libong anghel ang nagkasayahan sa kalangitan. Kaya ganun ka po kahalaga sa Panginoon ang kaluluwa. Mga kapatid. Ganun kaimportante sa Panginoon yung kaluluwa. Bawat isa sa atin ay itinalaga ng Panginoon sa misyon. May mission po tayong ginagampanan sa mundong ito, mga kapatid. Nakalungkot, maraming mga tao, daming posisyon, pero walang function. Di ba? Hindi natin madala yan, yung posisyon natin. Ang mahalaga rito, nagpapangsyon ba tayo? Ginagamit ba natin? Pinapagamit ba natin yung mga talento natin para sa Panginoon? Tayo ba ay humahayo? Tayo ba ay nagsishare ng magandang balita sa lahat ng tao sa buong mundo? O kahit sa kapitbahay natin? Yan, mga kapatid. Kaya, question to consider, sabi dito, how can we make it our mission to declare God's glory and make Him known to others? Paano natin gagawing misyon na ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at ipakita o ipakilala ito sa iba? O i-share ito sa iba? Paano natin gagawin? Mga kapatid, yung ating strategy, no? Yung zero backlog natin na ginagawa, no, sa ating pong panambahan, napakalaking impact po nito, mga kapatid. Di ba? Pray, share, care, and invite. Yung apat. Di ba? Pray, share, care, and invite. Mga kapatid. Yan. Paano ba natin magawing missions na ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at ipakilala siya sa iba? Mga kapatid, ito po ay hamon, encouragement sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang tinawag ng Panginoon. No? Ito po ay para sa iyo.
itong mensaheng ito. I do hope mga kapatid, meron tayo napulutan ng aral sa umagang ito. I do hope meron tayong na-challenge tayo muli, no? Na-ignite muli yung ating calling, no? Tanda natin, tayo po ay kabahagi, kamanggagawa ng ating pong Panginoon sa kanyang ubasan. Di ba? Yung salamat po sa 20 viewers natin. Ayan. Pastor Mark, good morning. Good morning. Salamat po at patuloy po natin i-share yung ating pong mga live streaming para marami pong mga makapanood, no, mga kapatid, even replay, no? Pwede i-replay yan, nakasave lang po yan sa ating page, no? Pwede nilang i-share yan, no, sa mga tao para marami pong makapanood ng ating pong mga live streaming. Yan po rin po ang Diyos sa umagang ito mga kapatid. At patuloy ko pong tinataas ang ating pong mga kapatid na dumadanas ng mga depression or anxieties o mayroong mga karamdaman. God is so gracious, God is so loving sa ating pong mga kapatid. Lalo na, O Lord, Sister Mona, patuloy po namin dinalapit sa iyo ang kanyang pong buhay, ang kanyang pong kalusugan, Panginoon. Father, right now in the name of Jesus, Lord, we pronounce healing and restoration upon her life today in Jesus' name. Alam ko po, may plano po kayo sa kanya, Panginoon. Lord, at after this, Lord, siya po ay maghahayag ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord God, sa buong mundo. Ipapahayag niya ang kabutihan ng Diyos sa buong mundo. Hallelujah. Maraming pong salamat sa umagang ito, Lord, sa pagsama sa amin. Thank you, Lord God, na minsan pa, ikaw po naitaas, ikaw po nabigyan namin ng kaluguran sa umagang ito. Umaga pa lamang, ikaw na po ang aming naitaas, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord God. Even sa aking pong mga kapatid na naglaan ng oras, nagising ng umaga, para mag-tune in sa aming pong live streaming. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa oras po na ito. At Lord, lahat po ng bagay na aming ginagawa, gusto namin mabigyan kayo ng kaluguran sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. At ganoon, Lord, ilala po namin ang aming pong mga kapatid, nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan. Lord, maging kanilang mga anniversaries, O Lord. Kami po yung nakikigalak sa kanilang mga selebrasyon, Panginoon Diyos. Ang buhay na ito ay regalo mo, Lord. Kaya naman, Lord, para sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Hayaan mo, Lord, ang maghapon na ito ng Sabado, maging fruitful and victorious kami sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Samahan niyo po kami, Ama, Lord, at ikaw pong maluwalhati, ikaw po mabigyan ng kaluguran sa umagang ito sa pangalan ng Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan, all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Yan po, maraming pong salamat mga kapatid. God bless po sa lahat and to God be all the glory. Bye-bye!